po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang ang mag-drive ng buhay ko. Magandang morning, araw po ng Sunday dyan. Good morning. Sabado at balik po kami ang iRadio. Trabaho pa rin kahit Sabado. Yes, linggo sa kanila. Today is May 22 at magandang simoy ng panahon ngayon dito sa Los Angeles. Mahangin, mainit, pero mahangin. Kahit na busy-busy itong araw na ito, marami pa rin activities pagising. Walang tong umagang ito, maraming mga appointments, mga errands. Pero thank you Lord. Yeah. Kahit pa paano nakatapos. Kagabi po ay congratulations sa mga nanalo doon sa Bible, yung tawag dito? Yung mga... Basta trivia ba? Parang trivia yun. Ano? Hindi, actually hindi. Ewan ko ano yun. Yan, naipadala na po yung mga dapat ipadala. So, clear na. Alright. Yeah. Wala na utang. So, siguro yung mga nangyari kagabi,
hindi na mauulit siguro yun. Ano? Kasi I just want to be open sa ating mga viewer. Ano? iRadio po, ang hangarin po namin ay share ng salita ng Panginoon. Makatulong. Pero in spite of that, kahit na ginagawa po namin lahat ng makakaya namin, meron kaming mga nakikitang napupunang may mga comments sa amin na ewan po namin kung paano namin papaliwanag. Pero ano naman na, in fairness, okay na, and then hindi, siyempre, ang kahit na anong programa ay may hindi perfect. May mga pagkakamali. So, from there, naaayos yun. Nagkakaroon ng room for improvement. Ayon. So, I think normal lang sa isang kasi yung show. Yung bang, wala naman tayong makukuha sa programang ito. Ang obligasyon lang natin is to share and to help. Lang yun. Yeah. Pero in spite of that, sa akin lang, nakikita ko lang. Sa aking opinion lang. Iba yung opinion mo, iba yung opinion ko. So, bilang nagra-run ng program, araw-araw ka na, Monday to Saturday, ganito. No? Hindi sa pagbibilang, marami tayong mga problemang hinaharap dito. Pag problema nila, problema natin. Pero yung problema natin, problema pa rin natin yun. Sa atin na lang yun. Ano? Hindi man lang mapagbigyan ng konting intindihin kung magkakamali man tayo rito. Normal na magkakamali tayo dahil hindi tayo perpektong tao. At tapos pupunahin ka, ganito. Ano ba yung pagkukulang natin sa kanila? I mean, hindi ko lang maubos isipin kagabi na paano nangyari yun. Bilang isang station manager ng programang ito, karapatan ko yung mga nangyayari o sa paligid o yung mga sa audience kung ano yung mga sinasabi. Siyempre, i-improve natin yon para umayos ang lahat. Pero kapag gano'n na, tumutulong ka na, lahat na ginagawa mo, hindi naman sa nakakapagod kasi. Tapos ito lang ang sasabihin, ito pa ang sasabihin sa'yo. Parang minsan, kanina habang nagmamaneho akong pauwi, sabi ko, parang ayaw ko na ata ituloy yung program na ito. Huwag. Na nakakaramdam kasi ako ng mga normal lang yun. Frustrations na ganyan. Hindi ko alam kung ano pang gusto nilang gawin natin na para ibigay sa kanila lahat ang yung gusto nila. No? Anyway, marami namang sumusuporta. Lahat naman sila sumusuporta. Lalo yan. May mga pagbabago pagdating ng June. So, antabayanan nyo, marami tayong mga pasabog. Ayan, sa tulong ng mga taong sumusuporta din. Nag-offer sila ng tulong. So, appreciate namin yon. Ayan, maraming salamat. At gagawin natin ang lahat para ma-improve, maging happy ang lahat. At siyempre, lalong maibahagi ang mga salita ng Diyos. Yun lang naman ang importante dito. Yan, tayo'y nagkakasayahan, masaya. Kung may mga pagkukulang man kami minsan, kung may nasasabi kami hindi maganda, ipagpaumanhin niyo ho. Ayan, andyan. Ayan, di ba, no? Meron na yung mga pinasubscribe mo kanina. Ayan, siyempre. Ayan na si Weng Aguilar. Ayan. Nice seeing you today. Yeah. Hello, Weng. Diba? Minsan dadalaw ka dito, Weng. Sarap ng birthday yung party niya kanina. Maraming pagkain. Ang dami niya niluto. Hello, Weng. Thank you sa invitasyon. Dami mong chibog kanina. Nabusog kami. Hindi na nga kami nakapagtugo. Diba? Hindi naman tinutugo yun buffet yun. Yung buffet ba yun? Oo. Konti lang kinain ko. Kaya mamaya gutom na naman. Pakakainin mo ako dun sa shabu-shabu. Oo, siguro. Shabu-shabu tayo. Masama loob ko ngayon. Ay, naku, ako Kagabi okay pa lang. Masama loob ko. Hindi, ewan ko ba? Ginagawa. Ay, sabi ko, di ba ikaw nagsabi sa akin? Kaya ganyan lang talaga. Lahat ng mga viewers natin ay kapamilya. Mga mahal natin yan. Mahal namin po kayo. At salamat at marami o
karamihan. Hindi kasi lahat. ano yung bang daming reklamo, ba't di na lang sila umupo dito at makita nila yung ginagawa natin? Hindi naman ano yun. Normal lang. Hindi kasi masakit. Bilang tao naman, bilang tao din, ang sinasabi ko, in my side. Okay, sa yung side. I mean, ano ba bang gusto nilang ibigay? Anong gusto nilang makuha pa? Ano? Para ma-appreciate nila yung ginagawa natin. Yung ginagawa natin. Oh. At least makarinig ka man lang ng thank you. Marami naman nagtithank you. Meron lang akong isang... Okay. Normal Alright, lang yan. binabati ko si Lorna Alejandro. Hey, Lorna, hello. Lorna, ang kakambal ni Mac G. Yes. Ayan. Andiyan din si Lois Domen Adatu. Ayan. Caris Cristobal, Mark Cristobal, Evelyn, Nancy Nobert, ang mga Alejandro. Tinatawagan na kay ni Lorna. Yvonne Justiniano, Lal Torre, Ella Fulgencio. Andyan din si Rosalie Ensenada. Rosalie Ensenada. Sister Nelda de Castro. Andyan din si Lina Flor Asiremo Sales. Ayan, sino pa? Of course, si Rowena Aguilar. Hello, Weng Weng. Hello, Agent Weng Sama Weng. ka, si Lorna sama daw sa Shabu Shabu. Yan, sama ka, mas. Shabu Shabu tayo. Diyan, no? Ano ba? Ang tawag dito? Sa Cerritos. Sa Cerritos, saka sa Shell Sabi ng Burlington. Ginawan. Nanyan si Shell Ginawan. Ayan. Antabayanan nyo, marami tayong mga pagbabago pagpasok ng June. At sana nakikinig dyan yung mga gustong sumali, yung mga nanalo na dati sa yung mga pa-contest ni Doc SP na kasi 4, tinanong niya sa akin kanina kung sino yung nag-confirm na. So sinabi ko 4 na tao. Yung isa mukhang baka lumipat na ng trabaho. Pakibanggit kay Yvonne kung saan na mahahanap. Ayun. Hello kay Sister Mercy Cruz. Hi, Sister Mercy. Hi, Sister Mercy. See you tomorrow. Yes, hello. Siyempre, andyan na si Caris Cristobal. Na-miss ko po kayo. Wala kasi cellphone. Lagi gamit ni Ika. Wala siyang cellphone. Grabe. Ayan. Di ba, sa susunod, may cellphone ka na. O, di ba? Dahil may gagamitin na rin si Ika. Ayan. So, okay na kayo dyan. Kay Rosalie Santos Alejo. Hello, Rosalie. Kamusta dyan? Wala sa akin dito. At sino pa ba? Hindi mo kasi nabanggit eh. Wala sa akin. Hindi, nabanggit ko si Rosalie. Yeah. Si Alejo. Shell Ginawan. Si Shell. And si Caris. Ayan. Ayan din si Mami. Ayan si Mami. Buhay na yung kanyang computer. Computer na yan? So, okay na yung computer niya? Nananawagan si Tina. Hinahanap kayo ni Tina. Miss niya na kayo. Tinatanong kayo ni Tina Tabernilia at saka ni Ika. Dalawa na ngayon ang gusto magpaampun sa inyo. Kahit daw sa loob lang sila ng banyo matutulog, okay na lang daw sa kanila. Hello din kay Pastora Mary Grace Bo. Ayan, hello Pastora Mary Grace. How is the birthday celebration ni Buninay? Nandyan din si Rowie Aglugub Bondok. Yan. Hello, Rowie Aglugub Bondok. Welcome sa iRadio. Yan. Okay. So marami tayong pagbabagong mangyayari dito sa iRadio, including yung ating mga segment. Makakaroon tayo ng mga segments dito. At saka yung forma ng ating program, mag-iiba na rin. Yung mga games natin, iibahin na natin, magiging stricto na tayo. Kaya this time, magiging maganda. Magiging fair. Ayan. Nandyan din si Rejoice. Rejoice. Good day, Rejoice. Hello, good morning. And of course, hello to Hilarion Castillo. Hi, Hilarion. How are you? I forgot to say thank you for the longganisa. It was good. Ayan. Syempre, hello din daw, sabi ni Nanay Dolor. Habang nagliligpit at nagre-ready sa pagsamba. Sunday pala doon ngayon. Andun pa rin sila sa Quezon. Ayan, enjoy lang. Wala na bang party para kay Pastor Bo? Kay Pastor Franz Bo? Ayan.
Okay, dami So nilang itong party. ating pagbabago ngayon sa iRadio at hopefully wala na magrereklamo. No? So Magiging may mga improvements. There are room for improvements na magiging maganda para sa lahat. okay. Aba, may party pa pala sa Monday kay Pastor Bo. Social naman si Pastor. Mayroon siyang separate na party. Sige, makiki-party kami dyan, Pastor. Okidoki. Alright, tawagan Tawagan natin si Pastor James. Pastor James. Pastor James, Ayan. nandiyan na ba? Maligayang pagsamba sa inyo dyan sa Quezon. Okay, Pastor James, are you there? Absent po si Pastor James ngayon, kaya si Sister Nelda po ang tatawagan natin ngayon para... Ay, nakatalikod. Hoy, Pastor! Ayan. Wow! Ulitin mo nga, Pastor. Ulitin mo nga. Ang galing ang galing ah. Ay. Wow. Pastor James! Wow. Hindi na masakit ang likod. Can you see me now? Parang din. Ayan. Sumakit ang likod. Ayan. Arte-arte kasi. Marami pa kasi alam na patalikod-talikod pang nalalaman eh. Dapat basta rin nakatalikod ka tapos sabay gano'n. Yeah, ganyan. Take three. Ayan. And ganyan. Tama. Bagay. Panalo. Yan ang magandang intro mo ngayon, ha? Pinapasaya ko lang naman ng mga tao eh. Kasi balita ko daw maraming na malungkot. Bakit? Kasi yung ulap ngayon malungkot. Kaya huwag tayo sumunod sa ulap. Mga basta, hindi nakaka-bad trip lang kasi kagabi. Good. Everything works out for good. Oh, amen. Amen, Pastor. Kaya positive. Yes. Oo. Kahit talaga masakit yung Masakit pa talaga. Mag-church ba kayo bukas? Alam mo yung nahiwa talaga, ganun. Baka yung tendon mo, Pastor, napunit. Kaya ko lumilipat eh. Ay, ganun? Iba yun, ha? Nung isang gabi, Aba, lumipat sa kaliwa. Tapos yung paggising ko, nasa baba. Tapos, pero ngayon, medyo in-sprayan kasi ng kaninelda kagabi. Medyo, tapos siya nag-pray. Nawala na. Hindi, meron pa, pero magaan na eh. Mas magaan na ngayon. Okay. Mag-church ba kayo bukas, Pastor? Kaya mo? Of course. Wow. Ayan, alam mo palagi ko nausog ka lang. Nausog ka lang yata. Dapat lawayan ka. Ikaw, inuna mo kasi eh. Sa kanya naman kabag eh. Kabag yun. So, ito talaga pa yung muscle ko kasi noon, no-overuse. Ano overuse? Kaya hindi sila nakabalik. Naku. Hindi sila bumalik. Yung naunat talaga, tapos di na siya, yung elasticity niya, hindi bumalik. Kaya, ganon. Ay naku. Sabi ko, tama-tama bukas eh. Stretching ka lang, stretching. Itutuloy na sana natin yung pagpaplansya bukas ng sasakyan ko eh. Pwede. Ala, wag Hindi, na. pahinga mo muna. Baka mapasma. Sa next walang pasok sa next. Hindi itong Monday na to, the following Monday, di ba? Sa 31st. O, di ba? Magba-barbecue tayo. May naka-ready na ako dito na Saan? Saan ribs. magba-barbecue? Doon na sa sa church. Gano'n ba? Meron akong ribs dito, pang-barbecue ribs. Pang-barbecue. So dadali mo na lang sa church? Oo. Yan, Pastor. Doon na tayo mag-barbecue. Sige. Tapos Okay. dadala na lang ako ng sago. Inuman na lang tayo. Okay. Tuloy ba? Meron din ba tayo radio doon sa gabi na yun? Ay, sa linggo. Linggo Dapat yun linggo yun. Ay, linggo ba? Kala ko Monday. Hindi pwede yun. Basta, alam mo naman yung Sabado, Linggo, kahit magkabali-bali buto natin, sumumpa tayong itutuloy. The show must go on, di ba? Sabi ni Lord. Okay. That's good. Yan. Okay. Oo. So, nga pala, aking mga buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Si ganun? Si Mr. Problem. Pwede ba? Yeah. Pastor, patay na.
Patay na ba? Kasi nakasakay sa likod ng jeep, sumabit. Sabi niya, mama, para. Gumanon nalaglag. Bayad po. Oh, boy. Nalaglag. Nalaglag siya. Patay. Tapos yung kasunod niya, may truck na kasunod. Yun. Alam niyo, kung natuloy-tuloy ako noon, siguro kasama ko kasi ko noon Rene Requestas. Aba? Saan? Dapat artista ka ngayon. Artista na sana rin ako. Kasi nung sa mga, alam mo yung kabataan namin kasi noon, nagpasali kami sa Dulaan. Ako sa Baguio, siya sa Manila noon ganun. No. Nagkakasama kami sa Dulaan. Kaya natuto ako maging artista sa Dulaan. Pero Pastor, wala na si Rene. Itinuloy niya yung karir niya, kaya napunta siya sa Kaikon. Sabi, punta tayo kina Joey, kina Tito Kim Joey. Sabi, na-discover siya doon Kilala mo pala sila. Nakasama ko doon na magganon din pero iba Wala na si Rene Tsugi na yun. Wala na. Tsaka si Mr. Problem, wala na rin siya. Sino yung Ferdinand? Kaya buti na lang hindi ka naging komedyante. hindi bagay sa'yo, Pastor. Ano kasi, pandrama ka lang Ayaw ko nga drama masyado. Madrama na yung buhay ko Hindi, naalala ko kasi kinukwento mong pasaway ka nung araw Ayun. Di ba? Yan yung drama ng buhay mo noon Pati yung mga baboy kinakaaway mo na yung mga baboy Ano ba sino ang hinto sa akin o yung sino ang napakon sa akin? Piningot ako ng nanay ko sa kantin. Tenga. No, nakikipag-away ako dun sa kalsada. Talagang walang lumalapit sa akin, takot sila Bad boy ka pala. Tinawag ng nanay ko. Patay ka. Piningot ako ng nanay ko. Alam, 3 linggo di ako lumabas. Suspendido. Nawala yung karir kong siga. Sige na. Pasiga-siga ka pa, piningot ka lang. Nawala yung pagkakarir kong kasiga. But anyway, magandang umaga po sa inyo lahat dyan, mga aking mga kapatid sa Panginoon at mga taga-subaybay ng iRadio. Salamat man po at narito tayo sa oras na to. At alam nyo, dahil sa salita ng Diyos, doon ako nabago. Doon nabago yung mga luma kong buhay noon. Kaya maganda itong pag-aralan natin dahil ito ay hindi ko sinasabi ito, pero dito ko po nakita yung salita ng Diyos na bakit nagbago po ako. O bakit ako binago ng Diyos. At ako nagpabago sa salita ng Diyos. Tingnan natin po sa verse natin, i-share ko po to sa inyo. Paano mo na naman to i-share to? Yan na naman. Shares. Ito, share ko to. Nakita niyo na ba to? Ayan. Ito? Ayan, kitang-kita, Pastor. Kaya lang, kalahati lang. Uy. Paano ba yun? Yan natin to, Ikaw ba yan nagsuswimming na yung Pastor? Ito. Ayan. Ha? Ayan, kita na yan. No. Yan. No. Ito po yung ating verse for today. Dahil pag-aaralan natin ngayon yung bagong tipan. Okay? Correct na ako, tipan. Yan. The New Testament. In 1 Corinthians, sa unang Korinto, chapter 10, verse 11, ito po yung sinasabi. These things happen to them as examples and are written down. Are written down as warnings for us on whom the fulfillment of the ages to come. Pagpalain po pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyo at sa ganun nga ay nagpapasalamat na binigyan nyo naman po kami ng pagkakataon at oras sa araw na to upang sa ganun nga ay mapagbulay-bulay na naman namin ang inyong mga salita. Ang pag-aaralan po namin ay tungkol po sa inyong bagong tipan or the New Testament. Sana po ay makita po namin ang kasaysayan nito, ang kahulugan at para sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, at lahat po ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng Kristo. Amen. Amen.
So, mga kapatid, ito po yung ating pag-aaral ngayon. Last week, napag-aaralan natin po yung the Old Testament or yung lumang tipan. Ngayon naman po ang bagong tipan. At bakit po, no? Ano po ang nandito sa bagong tipan? No, tingnan po natin at sana po kung mayroon kayong mga ballpen, makita nyo naman po ito at i-share ko sa inyo, no? Okay. Okay, what is the New Testament, no? The New Testament is God's revealed by His Son, no? Ito'y patukoy sa Panginoong Diyos, no, pero ibinunyag ng kanyang anak, no? Dahil sa pagbubunyag to, nakilala din natin po hindi lang yung ama kundi yung anak, no? Life of His Son. Tapos yung mensahe, ano ba yung mensahe ng anak niya? Bakit pumarito ang Panginoong Hesukristo? No, hindi lang po siya nakipag-jamming sa atin, no? Hindi lang siya napanganak dito, pero meron siyang dahilan, no? Kaya po siya napanganak dahil meron siyang mensahe para sa atin. At sa ganoon nga, maintindihan natin yung gawa, no, ng Panginoong Hesukristo. Bakit siya nagturo, bakit siya naggamot, bakit siya namatay, no? Ito lahat ay sinasabi dito sa bagong tipan. Ito po rin po yung culmination, ito po yung lahat ng mga nangyari, no? Mula nung unang panahon at saka hanggang sa mga darating pang panahon, sa panahon natin ngayon at sa mga darating pang panahon, at yung pagdating ng Panginoon Hesukristo at dun sa pagtatanghal ng kanyang bagong kingdom, no, dito sa mundo at His eternal kingdom, no? And then ang bagong tipan ay next slide please. Ano ba yung next slide dito? Yan. The New Testament is also tinutukoy dito yung buhay ng Panginoong Hesukristo, no? Kaya nabanggit natin kanina, he talks about the life of the Lord Jesus Christ. Ito rin po ay sa buong New Testament, sinasabi din po dito ang pamaraan, no, ang tungkol sa ating salvasyon, sa ating pagkasalba, the way of salvation. It talks also about the beginning ng Kristyanismo sa buong mundo. So, ang Kristiyano po, ang ibig sabihin ng magiging Kristiyano ay yung sumusunod sa Panginoong Hesukristo, no? The beginning of Christianity, the beginning of paano tayo ngayon sumunod sa Panginoong Hesukristo, no? And then ito po yung sa bagong tipan, dito rin po sa mga sulat po ni Paul, no, ay at sa mga ibang apostles, no, makikita natin dito that they were given they were instructing us how to become Christians or how to live as a Christians, instruction for living or for Christian living, no? And then in the culmination of the whole New Testament, makikita natin dito ang plano ng Panginoon sa kinabukasan natin, sa ating future, no, the future, God's plan for our future. So ito po yung ating makikita sa buong sulat ng bagong tipan, no? And then makikita natin dito ano po yung 5 libro, no, sa bagong tipan that talks about the history, kasi tapos na yun no? Tapos na po yun. So makikita natin dito ay yung the gospel. Okay? Ano po yung the gospel? Naku, saan na ba to? Hold on. Bago kasi tayo dito So the gospel, ano po yung mga gospel na sinasabi dito? No? Ito po yung yan, history, no? Ito po yung gospel. There are 5 books of history in the New Testament. There are 4 gospels and 1 which is actually a history,
which is called the Book of Acts. Pero unang-una makikita natin ano po yung apat na ebanghelyo, no, or the gospel. Ito po yung the Book of Matthew. It talks about the life of Christ written especially for the Jews. Okay. Kung binabasa natin ang Matthew, no, it talks about ang buhay ng Panginoong Kristo, ngunit sinulat to para sa mga Hudyo. Okay, para sa mga Hudyo, no? Wala pa tayo doon. Mga Hudyo, revealing Jesus Christ as their long-awaited Messiah. So, kapag binabasa natin yung Hudyo, ang context, kaya makikita natin yung ang konteksto, no? Ang konteksto nun is about the Jews, no? About the Jews. And the book of Mark also tells about the life of Christ. Ang rini-reveal nito, Jesus as the obedient servant of God. Bilang servant ng Panginoon Diyos, no? Written especially for the Roman world, sa mga Romano, no? Sa mga Romano. So kung si Mark ang nagsasalita, binasa natin yung book of Mark, ito po yung sinasabi na patungkol pa sa ito. Pero does it relate to our present time? Yes, it also relates to our present time. Pero kung sa history kasi yan history, nakikita natin na sinusulat niya doon, no? Para doon. And then ang pangatlong gospel, no? Ang pangatlong gospel is the book of Luke. Luke is not one of the disciples. He's a disciple but not an apostle, no. Luke was a doctor. He was a doctor. Doctor siya noon naging barkada po ni Apostle Paul, no. Si Luke naman, isinulat nito ang buhay ng Panginoong Jesucristo, where revealing Jesus Christ as a perfect man, no. Na tao siya, no. Though Jesus Christ is also a perfect God, at the same time perfect man. So he's the God man, no. Hindi pwedeng 50-50, no. Kasi kung 50-50, hindi na siya perfecto, no. So kapag sinabing perfect, 100% God siya and 100% perfect man, no. So his humanity was written to the Greek world. Sa mga Greko naman to, sa mga dun sa Europe, mga Greko, no, sinunod sa mga Greko. And then the book of John, ang pang-apat na gospel is the book of John, which is also a history book, no. Is sinusulat na rin ang buhay ng Panginoong Jesucristo, na siya po ay ang anak ng Diyos. Okay? Siya po yung anak. Ini-stress niya dito yung deity niya, yung pagka-Diyos niya, no. Ang pagka-Diyos niya, no. So ito po yung apat na apat sa 5 na history books of the New Testament. So ano po yung panglimang history book of the New Testament? Ito po. Yan. The history book of the early church, isang libro to, the book of Acts, no, the book of Acts, which was written by ang author nito, I believe was Luke. Oh, si Luke yung sumulat ng Gospel of Luke. Si Luke din ang sumulat nito. Ang the book of Luke, kapag binabasa natin to, is the beginning and the spread of the Christian church. So dito natin makikita kung paano po nabuo ang iglesia, no. Paano nagkaroon ng isang iglesia. Sabi nga from this rock, sabi nga ng Panginoon, no, dito may tatayo ang aking iglesia, sabi ng Panginoong Jesucristo. So it started from there, no. So and then dito naman sa may mga tanong mo ba tayo, mga kapatid? Are there any questions? Wala naman, So far, wala pa rin, Pastor, ngayon. So far, wala pang thing. So, ito po yung unang part ng ating New Testament, no? Kaya nga kung bubuklatin nyo po yung Bible sa New Testament, unang-una makikita nyo is Matthew, Mark, Luke, and John, no? And then susunod dyan, Acts. Actually, this is chronologically or na-arrange ko to according to the books, no. So
ang sumunod diyan are the epistles, no, mga epistles, no. Ano po 'to yung mga epistles? Ito po yung mga kasulatan ng mga iba't ibang there were different authors of this, but most of the epistles, ang pinakamarami diyan sa New Testament, the epistles was written by Apostle Paul. No, I think there were 21 books. 21 books that he has written. So, gusto ko pong ipakita sa inyo ito. Alam ko maraming nangongopya nito eh. Okay. Letters of the epistles, no? Kalitin natin kasi masyado malaki. Yan. Letters of the epistles, which are 21 books. These books were written to individuals. Okay, Paul wrote this para sa isang tao, or could be to the church. So, kung binabasa natin, it could also para sa atin, no? Individually, o sa grupo, o sa church, or to believers in general, sa mga manampalataya. Nung binabasa ko to, bakit hindi sa mga non-believers? No? Bakit hindi sa mga non-believers? Yes. Oh, I see. Okay. Bakit hindi sa mga non-believers, di ba to? Alam niyo mga kapatid, nung I was trying to think about why is it written to the believers and non-believers and not to the non-believers? Dahil paano nga naman maintindihan ng mga non-believers, no, kung hindi sila muna tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos nila. Makasihan sila ng banal na spirito. Kasi hindi natin talaga maintindihan, no? Kagaya ko noon, no matter how I tried to read the Bible, nababasa ko lang pero hindi ko naintindihan ang ibig sabihin niya, no? Maybe sa books of Proverbs, maaari natin maintindihan 'yon dahil in general kasi 'yun eh, para sa kabuhayan natin. It really tells about our life. But when it comes to the epistles and to the gospel, dapat isang taong manampalataya, no? So makikita natin dito na it was written for the individuals, the churches, members of the church, or to the believers in general. The letter deals with every aspect of the Christian faith and responsibility. So there are 13 of them. Let's enumerate them. Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, and Philemon. Ito po lahat ay sinulat ni Apostle Paul, no, mula sa kanyang pag-mission sa iba't ibang lugar, no. So that's why yung kapag sinabing Corinthians, sinulat to sa Corinto, no, the city of Corinth. Galatia is in Galatia, you know, Galatia. Ephesians, Epheso. Yan. So it was he entitled these books according to the cities and to the people that he administered to, no. So maliban doon sa 21 books, no, let us remember there are 21 books plus ilan na yun? Plus 5, ilan na yun? 26. Tama ba? Oh, tama ba yan? 21 plus 5, 26. Okay. Mahina na yata ako sa mathematics, ha? Tuloy mo. Actually, yung epistles, no, 21 books nga pala yan, I'm sorry. But actually, there are 13 books written by Paul. I-correct ko sarili ko, I'm correcting myself. 13 books by Paul, Apostle Paul. And the rest were written by, ang sumunod dyan was ito naman, there are 8 books written by different authors, no. The same thing written to individuals, to churches, and to believers in general. Ito po yung
which we call the general letters, no? Kasi lahat sila iba ang kanilang mga authors. Hebrews, hindi natin alam kung sino ang author niyan. Some say it was Apostle Paul because of how it was written, but also it was also said that it was an unknown, no? Anonymous yung sumulat nito. And then the book of James. Hindi po ako yon, pero ito yung half-brother ni Jesus Christ who wrote the letter, no? This letter. And then si Apostle Peter, 2 libro ang sinulat niya. Maiksi to, kaya hindi nakasama sa gospel, no? Maiksi lang to. And then yung tatlong libro na sinulat ni Apostle John, 1 John, 2 John, and 3 John. Na sinulat ni Apostle John to. And the last, the eighth general letter or epistle ay yung Book of Jude. Sino po si Jude? Si Hey Jude. Si Jude po ay kapatid ni James, no? Na kapatid din po, half-brother ni Jesus Christ, no? So, pero may Jude kasi din sa apostleship eh. No, there's also a name of Jude, pero si Jude dito ay kapatid po ni James. Magkapatid na buo si James to at si Jude, which is the half-brother of the Lord Jesus Christ, no? Ito yung 21 books plus yung 5 makes it what? 26. Okay. So actually there are 27 books in the New Testament. Okay. That makes a total of 66 books, Old and New Testament. So alam niyo, 66 books and 27 books sa New Testament. Now, there is the last book that is written for the future, no? And that is, I believe, alam natin lahat ito, this is called the Book of Prophecy, no? The Book of Prophecy. The last book of the New Testament tells us of the future events, no? Magandang pag-aralan kasi kailangan malaman natin yung future natin eh, no? Ano yung dumadating. Magandang pag-aralan to, pero malalim ang pag-aralan to dahil may mga basahin doon na sinunod doon na hindi natin akalang ganun ang nakita ni Apostle Paul, no? Mga visions niya. At ang prophecy nito, it talks about the return of our Lord Jesus Christ, yung pagbalik ng Panginoon si Kristo at yung pag-reign of the Lord Jesus Christ, yung pamamahala niya. And then ipinapakita rin dito yung glory of the Lord Jesus Christ, no? Tapos the book of Revelation tells us also the future state of the believers and non-believers, kung ano po ang hahantungan, ano po ang future ng mga taong nagbigay ng panampalataya sa Panginoon Kristo at yung mga taong hindi po manampalataya. Dito makikita natin na kung nabasa natin itong libro nito, malalaman natin kung saan tayo pupunta, no? So ito po yung New Testament books that was compiled by the early church fathers na tinatawag noon. They compiled that, no? At alam niyo mga kapatid, maraming lumalabas ngayon na mga epistle or books na lumabas, like the book of Enoch, the book of Judas, no? May lumabas din the book of Judas, no? Hindi ko alam kung paano nakasulat si Judas noon, kasi very, very busy siya sa pagiging accountant ng Panginoon Kristo at paano siya kumita ng pera. Hindi ko alam kung paano siya nakasulat kasi nagbigti siya eh, nagbigti. So, how did it came out? I don't know. But meron kasi rin pong isang Judas na apostle. There's another Judas na apostle ng Panginoon Kristo. So, we don't know kung si Judas Barabas ba yun o si yung isa pang kapangalan niya. But again, it was not included in the canonized book. Ngayon, kasi natapos na. Tapos na yan eh.
God's book was already finished at ito po rin kabuuan ng ito yung kabuuan ng salita ng Diyos sa atin. So, kung mayroon tayong ibang pinukukuhanan ng ibang salita ng Diyos maliban sa Bible, it could be the history, mga history ng book na yun, which is not compiled as considered as one of the part of the Bible. And kung marami rin tayong nababasa na iba tungkol sa Diyos, again, yun nga sabi ko ay maaring ngayon lang lumitaw ang mga yan at kailangan pang dadaan pa sa mga proseso. There are ways and reasons why these books are considered part of the Bible, kasi nung unang panahon yung mga nag-gather ng mga libro na to, no, ay tinignan nila, and I think there are 5 reasons why it could be considered as the Word of God, at yung mga iba ay isinantabi dahil hindi po patungkol sa Panginoon Diyos, even though it was written during that time. Isa sa naalala ko na kung bakit kailangan maging kasama sa it could be part of the Bible is because it points out to Jesus Christ. No? It points out to, even the Old Testament and the New Testament, kapag nandun yung itinuturo ang Panginoong Jesucristo, it could be considered as part of the Bible. Pero kung hindi man lang nabanggit ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo doon, sinasantabi nila. Though it is part of history kasi yun part of history, part of history, pero hindi nila sinali as the Bible. So dito natin makikita po, mga kapatid, sa ating napag-aralan nung lumang tipan at ang bagong tipan, kung bakit napakahalaga po na kailangan natin bigyan oras at panahon basahin to, dahil ito'y patungkol po sa personal na buhay natin. Ano po bakit po mayroon tayong buhay, no? Bakit tayo nandito sa mundo, no? Mayroon pong gaya nga, kung babalikan natin, sino nagsilang sa akin, sino nagsilang sa aking mga magulang, sino nagsilang sa aking mga lolo, and so forth, makikita natin po sa Book of Genesis, no? Doon po nanggaling ang buhay ng tao. In the beginning, God created. Ayun. Doon po kaya the Bible speaks of who we are, or what we are, who we are. It speaks of our life, our future, no? Kasi someone has to orchestrate this. Someone has to maging how do you call this? Siya yung director, writer and director ng buhay natin, and that is no other than God, no? So dito po magtatapos ang ating pag-aaral po sa lumang tipan at bagong tipan, and if there are any questions, handa po si Brother Ramon, Sister Karim, at ako. Hey Pastor, may tanong po Yes. dito. Sabi dito, if the book of Revelation speaks about the future, bakit wala pong nag-expound about it so we could prepare for it? That's a very good question. Yes. Kaya po maghanda kayo. At kung gusto natin pag-aralan yan, pag-aralan natin dito sa Bible Study International iRadio. Yan. Yeah. Kasi ang pagtuturo ng itong Revelation, we have to first go to the book of Daniels. Para maintindihan natin yung sinasabi sa New Testament. Kasi may mga sinasabi sa New Testament na, magugulat na lang tayo, ano yun? Kasi yung pala sinasabi sa New Testament. So makikita nyo ang relationship of the New and the Old Testament. So, kung gusto natin talaga palagay yun, we could go surfacely, no? Tungkol sa sa Revelation. Pero maganda kasi kapag very deep ang kwan natin dito, para ganun ba? Kapag nalaman natin yung sa New Revelations, mga kapatid, baka hindi ko mapigilan ang pagkakatog ng buhay niyo, yung magne-nervous na tayo eh. Dahil ito ba mangyayari sa atin?
Pero matutuwa tayo dahil alam natin, di ba? And we could be prepared for it. Kasi kung di natin alam yan, then walang preparasyon ang buhay natin pagdating ng mga panahon. That's why the Bible tells us that it is, when we know these instructions, it prepares us. It prepares us how to go to our destination. No? Kaya kung hindi mo binasa to, isa lang ang ibig sabihin yan. You are prepared to go to hell. Okay? Kasi hindi mo prepare ang sarili mo eh. May instructions na nga, hindi pa natin binasa. Kaya nga, mga kapatid, wala pong tao, no? Walang tao na hindi niya masasabi na hindi ko po narinig ang salita ng Diyos. Kasi God will not allow that. No? Kasi lahat ng tao, the future will come, they will come to know the Word of God. Kaya nga ito yung trabaho ng mga taga-ebanghilista, mga ebanghilyo eh. To evangelize, to preach the Word of God sa buong mundo. Di ba? And then when the time comes, in the fullness of time, no, darating ang Panginoong Kristo. Yan. Ayan. Well, Okay. Ito bang, Pastor, na ating mga nababasa sa Biblia, it could be also a parang binibigyan tayo ng warning in the future. Ano, kagaya ng nangyayari ngayon sa Gaza and Israel. Is this also in the Bible, right? Nasa Bible. Tinanong ng mga apostle niya, mga disciples ni Panginoong Kristo, kailan darating to? Sabi niya, when are the end of times? Para malaman namin pagbanda kayo. Actually, sinabi ng Panginoon kung kailan darating eh. Di lang sinabi yung petsa. Kasi kung sinabi yung petsa, yung date na yon, ay, malayo pa pala eh. No? Malayo pa pala. Ganun kasi alam ng Diyos ang ugali ng tao eh. But God told us already when it will come. Sabi niya, magmasid-masid tayo. No? The rumors of war, no? Earthquakes, famine, sickness. Pag dumating na yan, pag dumating na yan, no? Dumating na naman noon, di ba dumating, pero noon kasi hindi naman malayo ng tao na in one part of the globe lang nangyari. Pero ngayon, tingnan nyo, in the whole wide world, nangyayari na yan, no? May senyaris pa na nakalagay doon sa, I think, in the book of Revelations. Pag naayos na o na-resurrect or nitayo na ang templo ng Diyos sa Israel. Yeah. Sa Babylon ba yun, Pastor? Saan ba yun? Sa Jerusalem. Jerusalem. Kaya nag-aaway sila, hindi nyo nakikita, nag-aaway na ngayon yung Palestinian at saka Israel dahil sa lupa yun eh. Sa lupa yun, dahil sa lupa. Yung teritoryo. Nandun yung the temple of yung Muslim temple doon sa dapat na pagtayuan ng templo ni David. Sa Gaza. Kaya magmanman tayo. Tingnan natin ang history natin kasi yan eh. Kapag nitayo na yon, actually handa na yung mga utensils, mga gamit para sa templo eh. Kulang na lang yung templo. Pag natapos na yung templo, ayun na. Nandyan na yung parating na ang Panginoong Kristo. Nandyan na sa pintuan nyo ang Panginoong Kristo. Yung Armageddon na yan, Pastor. Nandyan na yan. Pero kaya nga magaganap pa mayroon pa mga magaganap na bagay. Kasi kaya nga ito sinasabi ko, ang nangyayari sa ating buhay ngayon is only a tip of the iceberg. No? Wala pa tayo sa kititing na taghirap talaga. Mahirap na nga talaga ngayon, pero wala pa tayo yung sabihin natin sa Diyos na magtatago ako sa bundok. Magkukulong ako sa kuweba. No? Yung hahanapin natin kamatayan na hindi wala nang kamatayan na makikita natin kahit na gusto natin magpakamatay, hindi tayo mamamatay. Nandun yung mga part na yun sa book of Revelations yun. So, makikita natin dito na itong libro na to ay napakahalaga sa buhay ng isang tao, no? Kaya makikita natin na
ay ganun pala, bakit naman ako nagpapahirap magtrabaho pa? Bakit ako ganito sa buhay? No, I mean, God wants you to go on sa ating ginagawa. Kasi gusto ng Panginoon na makita kung sino ka eh. No? Gusto makita kung ikaw ba talaga, in spite of everything, no? Na makita mong pangit, nandiyan ka pa rin, nagbibigay ng iyong panampalataya. Kunting bagay lang, kikirot na tayo. No? Kaya pinapatibay tayo ng Panginoon Diyos sa kanyang salita. No? Kaya nga lang sinabi ko, na itong mga salita ng Diyos, it was written. No? No? It was written down as warning for us. No? On whom the fulfillment of the ages to come. Ibig sabihin nito, isinulat ito para sa atin eh. Upang sa ganun ay maintindihan natin na may mangyayari, na mayroong magaganap. At doon, kasali lahat tayo doon eh. We have given a script in life to perform. And that is to be faithful to the Lord. No? Kahit anong bagay, no? Kahit anong bagay mangyayari sa ating mundo, is that ang script natin sa buhay is to obey, no? To follow kung ano sinasabi po sa Bible. Paano man I know, maraming katanungan yan eh. Maraming katanungan yan, and I believe it is only through the Holy Spirit ang magbibigay ng katanungan sa atin. Ako pa rin, no, bilang mag-aaral, no, sa salita ng Diyos at nagtutulong sa salita ng Diyos, maraming pa rin akong katanungan sa Diyos. But God said, mayroon akong tinago para sa inyo na hindi nyo kailangan malaman pa. Ito lang ang kailangan nyo eh. Kasi kung binunyag ng Panginoon sa atin, masisira ang ulo natin. O, dun kasi, alam niyo kung bakit? Kasi dun natin kasi itutuon eh, ang panahon natin sa mga ganung bagay. Which is, hindi dapat eh. Sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Hesukristo natin itutuon ang ating buhay. Nakafocus dun, hindi sa mga bagay na nangyayari. Oo nga, nangyayari yan, pero trust in the Lord with all your heart. No? Na ang mga bagay yan ay okay, darating sa akin, pansamantala lang yan, pero ang importante, nasa Panginoon ako. Your focus is always on the Lord. No. Ginagamit ang Panginoon itong mga bagay ito. God allows that to happen in this world. Dahil nga, siya lang ang nakakalam eh. Siya ang director eh. No. But when we know what's going on to the future, alam natin kung paano natin patatakbuhin ang ating buhay eh. No? Either or, tatanggapin natin o hindi. That's it. Yun naman ang gusto ng Panginoon eh. No? And hope and pray na sa ating pag-aaral, no, bagaman maybe mabagal, no, kahit gusto natin kasi tanggapin lahat ng salita ng Diyos, dahan-dahan natin kasi mas maganda kasi ninanamnam natin eh. And then, naisasagawa sa ating buhay. Yun ang gusto ng Panginoon Diyos. Paunti-unti natin nakikita ang salita ng Diyos sa ating buhay. Nagbabago. It is the Word of God that changes us. No? Yung salita ng Diyos ang nagbago sa atin. Kaya nung sinasabi ko sa iyo kanina, na yung buhay ko noon ay puro makamundo noon, pasiga-siga, siniga-siga na noon, no? Pero nung nakita ko ang salita ng Diyos, yun ang nagbago sa akin eh. Bakit? Nandun na yung takot ko sa Diyos. Hindi yung talagang takot, hindi. Fear of the Lord, yung reverence, ibig sabihin yung oh man, siya palang Diyos, ganun yung Diyos siya, tapos tao lang ako. Kasi ang tao, kaya sabi nga ng serpent sa God of Eden, you will become like Him, like God. Iba naman ang naging konsepto natin eh. Magiging Diyos na ako ngayon. Wala nga tayong nikititing kapangyarihan eh. No? No? Hindi nga tayo makalipad. Kahit pitik-pitikin ko, walang mangyari eh. Wala tayong kapangyarihan. Kaya nung nakita ko siya, nung narinig ko sa Diyos, nagkaroon akong takot sa Diyos. Oh man, siga-siga ako ha, tok yun. Kaya mahirap din eh, kasi nung tinanggap ko pa ng Diyos, yung pagkasiga ko, nandun pa rin eh. Gusto mo maging kong ka pa rin eh, pero sabi ng Diyos,
Wala ka sa akin sino ba eh? Siya ngayon ang bida sa ating buhay. No, siya ang bida sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Paul, kita mo, Paul was one of the greatest let's say Pharisees na makikita natin doon pero sabi niya, walang bulan to, sabi niya. Kung walang Panginoong Jesucristo sa aking buhay. No? Walang kabulan yun ng mga pinag-aralan ko. Ako pa naman yung pinaka-Pharisee o Pharisees, sabi niya. Sabi, walang kwenta para to, sabi ko, kung walang Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, no matter who you are, no, kahit sino ka man, pero kung may Jesucristo ka sa buhay mo, mas angat ka sa ibang tao na walang Jesucristo. Amen. Amen. Oh. Okay, may tanong dito, Pastor. Yes. Masasabi po ba, Pastor, na ang Book of Revelation ay totoo talagang mangyayari? Oh, yes. Yeah. It's a warning. Yung ano yan Totoong mangyayari. Oo. No? Yung katulad ng 7 trumpets, Pastor. Yeah. Do you think ang nasa pang-ilang trumpet na tayo ngayon? Or yung tribulation nangyayari na ba ngayon? O nasa pre-trib na ba tayo? Pre-trib, not even pre-trib, Pastor. Ano? Wala pa sa kalingkingan, no? We are in the window. Sabi nga, we are in the window. Kasi kung ito, many theologians, scholars say that itong panahon, itong generation na to is already at the back door or window ng the end times. O baka nasa bungad na. Ganon, ibig mong sabihin. Nasa bungad na tayo. Nasa bungad na tayo. It's just around the corner. Tingnan natin to Ganon din ang isip ng mga apostles noon at mga disiplo. Pero ano nangyari? Hindi pa naganap, di ba? Hindi pa naganap. Ganon din ang isip ng tao ngayon. Pero kasi, kung alam kasi natin, nandiyan na, mamaya na lang ako maganda. Pero ang importante dyan is that when we hear the word of God, let us not harden our heart, sabi niya Let us not harden our heart kapag nandiyan ang salitang Diyos. Kapag uwi na natin. Kasi maraming ibig sabihin niya kasi ang buhay natin, kaya sabi, may kilamang din natin alam Hindi natin alam. Anytime, any moment, makukuha tayo ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng end of times mo. Pero kung hinihintay natin yung halimbawa ng senaryo na sinasabi doon sa Bible, mas mabuti pang mamatay na ako ngayon. Pumunta na sa langit na ngayon. Kasi to witness that at that time, nako, di ko lang alam. Sa hirap. Kasi mahirap talaga. Kasi ibubuhos ng Panginoon Diyos the 7 bowls of wrath. Yun. 7 bowls. Yung there are 7 trumpets. 7 seals na yan, bubuksan. Kaya nga pag nalaman mo to, oh man, sabi ko, Pero ang gusto kasi ng Panginoon, kapag nalaman natin to, is not to fear. No. Huwag tayo matakot doon. Doon nandun yung pangamba natin. But to trust Him. To trust Him. And to prepare ourselves na every day of our life, bawat hininga ng ating buhay, ang nasa isip natin is always the Lord Jesus Christ. No? Paggising sa gabi, pagkain sa umaga, tanghali, gabi, sa pagtulog. Kaya nga, meditate day and night. Yes. Tignan mo, in the beginning was the Word. And Who is the Word? The God. God. The Word was Jesus Christ. No, kaya itong salita niya to, it's Jesus Christ. Dapat na sa atin araw-araw sa atin araw-araw yan. Tsaka the Word was created by Word. Kaya ako'y naniniwala, the Word will also ended by Word. No. Di ba? Nasa Book of James, nasa Genesis, sabi niya, let it be light. Lahat by Word, di ba? So, sa aking palagay, sa aking opinion, maaring the end of the world is also by Word. Nakasulat na Nasa Revelation, di ba? Sinabi niya, it is finished, sabi niya, di ba? Nakasulat na sa
sa Book of Revelations, kung sa, I think it's in the chapter 19, 20, nandun na yun ba? Maganda pag-aaralan natin yan. Yes. Yeah. Yeah. Magandang topic yan, Pastor, yung Revelation, End of Times. Yeah. Yan yung mga, maraming makaka-relate niyan. Pero, gaya nga sabi ng Biblia, huwag tayong matatakot sa Revelation kasi yung iba takot magbasa ng Revelation eh. Kasi ang pagkakaintindi nila doon is the end of times. Well, yes. Pero there are some, meron pang meaning, na merong ibig pang sabihin, meron pang mensahe ang Revelation. Yeah. Yeah. Alam natin kung paano natin paghahandaan yan. Pinaghahanda natin ang ating sarili para sa Panginoon Diyos. Mga ibang tao, pinaghahandaan nila para sa sarili lang naman nila. You know? Dahil kapag nakita nila, paano na ako, paano na aking pamilya, paano na aking mga kayamanan, paano na to, puro paano to. Pero, kasi, kailangan kasi makita nila na the Lord is in control sa ating buhay, no? Kasi kung tayo in control, no one is, kapag control mo sarili mo, o mga bagay na yan, somehow, somewhere in time, you'll be out of control. No? Kaya, ang Panginoon Diyos, He is always in control, kahit anong bagay. Kaya magpa-control tayo sa Kanya. Ibig sabihin yan, let the Word of God control our lives. Ibig sabihin yan, kapag sinabing ganito, di ganoon, di ba? Pag dito tayo. Kasi alam ng Diyos kasi, kaya nga naisulat yung Revelation kasi alam niya mangyayari. Di ba? He knows the future. Tapos tayo, hindi, ganito gusto ko eh. Kaya that's why sometimes we feel the punishment or maybe the consequence of not obeying the law of God or following instructions of God. Kaya nga, the New Testament, in the book of, sa mga sinulat ni Apostle Paul, sabi nga, it tells us about how a Christian lives or paano isang mananampalataya mabuhay sa salita ng Diyos. Okay? Kaya nga, yun nga, the Bible tells us, the New Testament tells us that how we believers are going to live by the Word of God. Pastor, paano naman yung mga hindi manampalataya? Kaya nga, tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, i-ebanghelyuhin natin sila, ituturo natin sa kanila, iakay natin muna sila sa paanan ng Panginoon Diyos, no? Na humingi sila ng tawad, tanggapin nila ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos nila at tagapagligtas. And from that and on, they will come to learn, no? What the Bible is telling what is the Bible telling them how to live. Pero pag ang isang tao kasi hindi manampalataya, no, iniisip niya lang paano siya mabuhay eh. Not according to the Word of God, but according to how the world dictates, no? Ganito. In 6 months, ganito ako kasi ganito ang mundo eh. And you'll see many of our neighbors, many of our friends, even relatives are like that. Kaya tayo na nakakarinig ng salita ng Diyos. Ito yung ating how do you call this, instruction ng Panginoon Diyos and command ng Panginoon Diyos that we are commanded to go and preach the Word of God sa ating Jerusalem, sa ating Samaria, sa sanlibutan. Ibig sabihin yan, yung ating, kung pupunta pa ba ako sa Jerusalem, magturo ng salita ng Diyos, no? Ang Jerusalem mo, yung within yourselves, kayong mga pamilya, no? Kayong mga magkakamag-anak, yan ang Jerusalem mo. Your inner your inner corner or inner tawag to, yung sa buhay nyo, pagkapamilya. Ang susunod dyan is yung mga kaibigan nyo. You know? Samaria, sinasabi na Samaria, mga kaibigan nyo. And of course, the out of the world, kung pag gusto nyo pang lumabas, that's okay. Yun ang ibig sabihin yan. Yeah. All right. Amen. I hope and pray na marami po tayong pati ako, natutuhan dito. No, dahil, Pastor, marami. Interesting topic yan. At very, talagang magigising ka. Ako, pag every time na, ilang beses ko ang binasa ang Revelation. Nakatatlo siguro ang ulit ko ng binasa ang Revelation. Pero,
Although some are questionable sa akin and I have to find out. Kasi kahit sino naman may mga iba-iba kasi ang Biblia Binasa mo ngayon, bukas iba na naman ang ibig sabihin So, alright. Kaya ng paano na ituro sa atin na honor your mother or honor your father. Saan ba galing yun? Yeah. Sa Bible naman, di ba? Lahat yan Bible. Kaya nga ko saan ba galing yan? Kundi rin sa Bible, di ba? Kaso, yun na nga, paano natin pinapabuhay, depende kung may Panginoong Hesukristo ba o walang Panginoong Hesukristo. Hindi lang yung, kasi... we could honor them in different ways Yes. Is it according to the Word of God or according to different ways? Amen. Yeah. Amen. Okay. So, kung may mga tanong po kayo, wag po kayong don't hesitate to write it down or dun sa tagapaginig ng MB sa IR. Sa chatting room ninyo, no? Sa ating secret room. Cell group yun, cell group. Yung cell group yun. Natutuwa naman ako doon. Sabi ko. Dami mong sasagutin doon, Pastor. Okay lang. At saka, kung nakakatulong tayo sa pag-aayos ng isang buhay at nilalapit ng Panginoon Diyos, thousands and thousands of angels ang pumapalakpak. Yun ang gusto ng Diyos na ang kanilang mga nilikha ay mapasa Kanya. It is the desire of God na ang mga creation niya, mga tao niya ay mapasa Kanya. Kasi kaya nga isang tupa lang mawala hinahanap ng Diyos nalulungkot siya. Kaya kung isa tayo sa mga tupang naliligaw, hinahanap tayo ng Diyos. Kasi mahal Kanya. Mahal Kanya. Amen. Tayo po'y manalangin. Okay. Sige, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na kayong Diyos na buhay. Dahil kayo po ang nakakakita po sa aming buhay na kung paano po kami namumuhay sa mundong ito. At ganoon nga ay kami po'y taus-pusong nagpapasalamat at isinulat nyo ang iyong mga salita, yung mga instruction kung paano po kami mabuhay o mamuhay sa mundong ito. Sana nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral ng inyong mga aklat, yung Bible, sana po ay mabago po ang aming mga buhay at sumunod sa inyong mga lutuntunin upang sa ganun man ay makapagbibigay po kami ng kalulwatian at kaluguran sa iyong pangalan. Panginoon, kung kami po ay mayroon pang hindi namin naisuko sa inyo, lalong-lalo po ang aming mga kasalanan, ang aming mga kamalian, hiniling ko, Panginoon, na patawarin nyo kami. Nawa yung Banal na Espiritu ay ituro po sa amin kung paano po kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, meron po kami mga kapatiran dito na meron po rin pong karamdaman at sigurado, Panginoon, ay naging balisa ang kanilang kabuhayan. Nagdadalawang isip sila, Panginoon, dahil nga sa pangyayari sa kanilang buhay. Bakit nahayaan na magkaroon sila ng kahirapan? Bakit nagkakaroon sila ng mga hidwaan sa bawat isa? Bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan? Salamat sa iyong mga salita, Panginoon Diyos, dahil ibinunyag nyo ang mga kasagutan nito. Dahil may kasalanan. Maaaring hindi namin kasalanan, maaaring kasalanan ng iba, ngunit may kasalanan na nangyari. Dahil sa kasalanan na yan, ay dito po kami pinaghihiwalay ng bawat isa. Ngunit sana po matakpan ito ng pagpapatawad. Matakpan ito ng pagmamahal. At dito namin nakita sa inyong anak ni Jesucristo. Kaya po hinihingi po namin sa inyo ang kapatawaran kung anong bagay po na nagawa namin na hindi na naging kakaya-aya sa inyo. Patawarin niyo ko, Panginoon, ituro niyo sa amin ang dapat namin gawin. Sana po sa oras na to ay kami po ay lumakad ayon sa inyong kalooban.
Sana po ay maalis na po ang mga tinik sa aming mga puso at sa ganun nga ay mamuhay na kami patungo po sa inyo. Sana po bahagyan kami ng inyong pagmamahal sa mga kapatiran po namin na namumblema po sa finances. Sabi nga ninyo, Panginoon, na we should not worry about it dahil nga yung mga ibon pa nga at saka mga halaman hindi na problema. Kami pa kaya na sa inyong mga kamay kami nahugis. Panginoon, salamat dahil alam po namin na hindi nyo papabayaan ang bawat isa. Sa ganun nga, Panginoon, ay nawa sa araw na to, muli namin gamitin ang mga aming na pag-aralan upang sa ganun po ay mamuhay kami. Nakaaya-aya po sa inyong mga paningin. Purihin ka, Panginoon, at maraming salamat at patuloy dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Alright. Thank you, Pastor Janice. Maraming salamat at muli makikita tayo sa Lunes ba? Lunes. Yes, bali Martes na. Try natin, Pastor. I'll let you know kasi kinontak ko na si Pastor Jeff. Oh, siya na. Oo, na siya. Meron pala akong test para sa Monday. Salamat naman, Ben. Naalala mo bigla. May test ka. May exam sa midterms. Ganun. Pag hindi mo alam, Pastor, tawagan mo ako. Bibigay ko, sige. Bibigay ko yung Pero answer. kung wala talaga, yung midterms ko, ang papasagot ko sa kanila para matulungan nila ako. Sige. Okay, Pastor. Okay, Pastor. Good night, everyone. I love you all. Good night. Bye. Bye. Okay, batiin muna natin yung humabol dito. Siyempre, nandyan sino ba to? Evelyn Alejandro, Yes. Tina Tabernilia, Rose Cristobal, Lala Carmina, si Mami Luz Conferido, Tita Connie, si Birch Labay, at sino pa? Of course, si Sister Nelda and si Sister Mercy Cruz. Ayan, Mami Ludette, Ignacio. Tsaka si Chiki Chan. Oh yeah, si Chiki Chan. Nandiyan si Chiki. Ayan, Chiki Chan. Nawawala kasi yung mga nasa taas Yan. Alright. Alright. Eto na. Meron na tayong uling Meron ka ba ngayon? Of course, si Caris Cristobal. Hi, Caris. Alright. Meron tayo ngayon. Pasabog? Yes. Ngayon, Bible study, pasabog? Yes. O, sige. Tama-tama kasi para sa Bible to Okay. Alright. Ito po yung mga sinasabi kong sorpresa, atake. Yung biglaan. Ay, napapansin po ninyo, matagal tayong hindi nagkakaroon ng anong tawag dito, yung mga Bible questions dito. Only nangyayari lang tuwing Friday, di ba? Pagka andyan si Pastor Sanit, Sister Gay, katulad kahapon, ayan, nagbibigay ng blessing, Yeah. Siyempre, merong kasamang tanong yon. So, kapag ikaw ay nagte-take notes, meron kang maisasagot o kaya nakikinig ka sa mga sinasabi ng mga pastor natin dito, nagte-take notes ka at pag nagtanong sila, ay meron kang maisasagot. Ito ginagawa natin kasi para yung ating mga manonood ay natututong makikinig sa mga pastors natin dito. Kasi importanteng makinig dahil nabe-bless tayo. And pinupush natin to sa kanila para sila ay matuto. Meron silang pinupuntahan na Bible studies or sa mga lecturing sa mga church. At least masanay sila na nagte-take notes sila dahil malaking bagay ang nagte-take notes. Today ay harvest time. So, kung talagang kayo ay nag-take notes, ito, iilan lang ang mga nandito Kaya sabi nga nila, biglaan nga ito Kung makapagsasubmit kayo ngayong din na notes, picturean lang ninyo yung mga notes ninyo. Kompletong notes. Magmula noong Monday. Itong Monday? Itong Monday na ito. Anong date yun? Noong 17. May 17 hanggang kahapon. 5 araw yan. Picturean nyo lang yung inyong mga... May 17 to 21. Yes. Kailangan kompleto yan. Kasi 5 araw kung binasa pinanood yung ating mga pastors na nakaraan from Monday up to
yung starting with kay Pastor Jay hanggang kay Sister Gay Rivera kahapon, ano? Pinakinggan ko yung mga teachings nila o yung mga message nila. So, I need yung inyong mga notes. I-submit po ninyo ang makapagsasubmit sa akin. Bawat isa ay merong 1,000 pieces. So, let's make it clear. May 17 hanggang 21. 17, 18, 19, 20. 5 days. 5 days. 5 days. Wala kayong gagawin kundi picturean lang ninyo yung mga notes ninyo. Ngayon din ba? Hindi muna. Now na. Kasi hindi, isasabit nila ngayon. Ngayon. Kasi, saan nila ipapadala? dito sa atin. Padala nila sa iyo. Yan. Okay, sa ano ko. Yan. Okay, hello Eka. Good evening sa amin. Kagigising lang daw niya. Napuyat. Si Rose naman, kanina pa siya listening while cooking. Kasi pinag-pray ko eh. Sabi ko, tingnan ko nga kung nagno-note sila. Oo, maraming nagno-notes. Yung mga hindi nanalo kahapon, sabi malas daw sa raffle, di baka swerte naman sa Bible trivia. Baka nagno-notes siya, maka 1,000 pesos siya ngayon. Isasubmit daw po ba sa akin? Sa iyo, sasabit. Sa messenger. Now na. Ngayon okay. na. Okay. Kung meron kayong kumpletong notes, Ilan yung mananalo? 5. 5. 5. Kailangan sulat kamay nila. Siyempre. Pwedeng typewritten, okay lang. Kung meron silang, magaling silang mag-computer, meron silang, computer, pwede. Yung iba kasi nasa church. Sunday din. In-announce ko kahapon eh. Sabi ko, Bible study bukas. Pero umaga kasi doon, nag-church sila. Sabi nga, mapalad yung mga napili. Ito yung napili natin ngayong araw na ito. So, kung sino yung wala, well, better luck next time. Yun. Meron pa namang susunod na Sabado uli. Okay. Anyway, ito, yung biglaan, hindi every Saturday ito. Ayan, paki-repeat lang po sa mga kakilala. Baka maging habit na tuwing Sabado, meron tayong ganito. No, hindi po. Biglaan lang po ito. At hindi po, random yan, random. Hindi natin alam kung kailan natin ibibigay. Kasi we just want to know, chine-check po natin talaga na para matuto tayo mag-take notes ulit. Alright, ready na ba? Magmula nung May 17 hanggang kahapon, 21. Ang mga pagsasubmit po ng 5 notes, complete notes, nung isang linggo na yan, ay meron pong 1,000 pesos each. Wala kayong gagawin, lahat ng mga notepads ninyo, picture lang ng yung cellphone. 5 po yan. Nung 17, nung Monday hanggang kahapon po. I-send nyo ngayon and meron kayong 1,000 pesos. Ayan. Habang hinihintay natin yan ay... Naku, si Eka namamalengke. Pero nakikinig siya. Ganon? Nasa bahay yung kanila mga notes. Oo. Ayan. Well, yan. Kaya nga sabi ko kahapon, be prepared. Yeah. Meron na bang magsasubmit? Yan. Wala pa akong nakikita. Ganda yung story. Habang hinihintay natin, magsasabigyan natin ng mga at least 5 minutes. Ayan, meron ng mga nag-submit. Time 3 on. na sila. Time on. Sige, tingnan natin kung kumpleto yan, ha? Check. Ayan. Yun. May date kaya? Marami pong mangyayari sa iRadio itong darating na araw at babaguhin May natin yung mga 17. sistema natin kasi nakakahiya dyan sa iba na maraming hindi sila agree sa ating ginagawa dito. Kulang ito. Hindi nila nagugustuhan. Pasensya na po, tao lang po kami, nagkakamali. So, anyway, isa pa lang yan. Then, secondly, ay pati yung mga games din natin dito, babaguhin na rin natin. Pati yung pagbo-broadcast na rin natin, babaguhin na rin natin para ma-improve natin yung lahat. Nang sa ganun, lahat ay mapagbigyan. Nakakahiya naman kasi. Alright, meron ba na-submit?
Hindi ko makita kasi kung alin na magkakasunod. Lakihan mo. May dates Hindi, naman yun. ayan no. Kunyari yan. Oh. May 20, May 21. Magkakasama sila. Oo. May 22. Yung iba, Mm. ito yung bago eh. Ilan yan? Ilan pa lang yan? Tinan ko nga. Yung kay Sister Gay, yung tungkol doon sa mga nanay pa rin yun. Ito. Si Lala Carmina. Magaganda na mga notes nila. Yan. Oo. May 18. Kasi ibang date dun eh. Yan, May 19. Pareho din yun kasi 17, 8 hanggang 20. Di kasi ahead sila dun eh. Yeah. Ahead Anyway, sila dun. yan. So, imbis na 17, 18 ang start nila kasi Tuesday na. Mm-mm. Ayun. 20. Basta umpisa nung Monday yan hanggang ngayon. Yung Tuesday dun sa kanila. Oo. Kaya iba ang date sa kanila dun. O yan. May 18. 5 minutes over. That's it. Wala na magsasubmit. Yan. Banggitin mo na lang yung mga pangalan. Okay. Ito yung mga nag-submit ngayon. Teka ha. Sino yan? Lorna Alejandro. Okay. Lala Carmina. Number 2. Si Rose Cristobal. Oh. I'm not sure kasi medyo magulo. Pero nagtitake note siya. Nag-take note siya. Kompleto. Ayan. Basta by date lang. Pero may take note siya. Oo. So, bali 3. 3. 3. Okay. 3. So, congratulations sa 3 nag-submit. Meron po kayong tigwa 1,000 pieces. That's it. Simple as that. Kasi ikikip nyo yan. Tatago nyo lang yung mga notes ninyo. Lagi nyo lalagyan ng dates. Sino yung pastor na that day o yung araw na yan. Ano? Ilalagay nyo lang yung dates at saka kung sino yung pastor. And mag-take notes na kayo. So, ganun ang style ng inyong paggagawa ng notes. And then, hindi natin alam, baka next week, sa Tuesday, Wednesday, anytime, basta anytime. Random po yan. Ano? Maaring sabihin ko, ano yung tanong natin? Next time, tanong naman ang gagawin ko. Hindi, katulad ngayon, ang sample natin ngayon, yung mga nagno-notes dyan, pakisubmit lang ninyo yung kopya ng inyong notes. Nung ganitong araw hanggang ganito. Yung katulad ngayon. By next time, iba naman. Siyempre, magtatanong naman kami. Ano yung mensahe ni Pastor? So, every Saturday yan? Hindi. Random anytime. na. Random. Pati araw. Oo. Hindi Sabado parate. Hindi. Maaring maging Tuesday, Wednesday, anytime. Ibig sabihin, anytime, basta biglang, boom. Yan. Magtatanong tayo. Yung mga nagte-take notes dyan. Alam mo, yung ating director dyan, tatanungin natin kung anong tawag sa magandang segment na ito. No? Yung biglaan to kasi. Tatanungin natin Tinatanong na nga niya kung ano yung mga ano natin tong June. Yes. Yung meron tayo, kung ano yung mga plano natin this June. Yan. Hindi pwede natin sabihin sa madlang people. Hindi muna ngayon. Kasi by next week siguro. Ayan. Yung mga plano natin sa mga... Hindi, yung mga magiging ano natin. Kasi otherwise, magpropose siya kung ano. Pero meron ng isa and the rest, yung bali 2, 3, sabihin natin 3. 3 na yung ano natin. Yung ating mga gagawin itong June. Then mamaya makikipag-meeting tayo uli. Okay. Yeah. Alright. Okay. Kami papaalam. So, yun na. Okay, hello kay Lois Andalon Adatu. Ayan, maraming pumunta ngayon. Di ba ganda yung... Okay, so ang... Na-bless ka na, may blessing ka pa. Asan na yung aking... Magandang pangalan ng portion na yun. Na-bless ka na, may blessing ka pa. Yeah. Yun ang gagawin nating title mamaya. Can't find my pen. Ito. Ay, ayan. Nilagay mo dyan. Ayan, so Alright.
Lorna. Yan, sulat mo at baka mamaya magkamali na naman, Okay. masita na naman tayo at nakakahiya. Lorna, si Ang hirap kasing isatisfy yung iba. Yung bang, Lorna, si Lala Carmina, at saka si Rose. Ayan, tatlo. alright? Congratulations sa inyong tatlo, kay Lorna, kay Rose, at kay Lala Carmina. Lala Carmina. Ayan. Congratulations sa inyong Okay. tatlo. Bueno, kami po yung papaalam na at maraming salamat po, and we hope may natutunan po tayo sa lesson natin o yung mensahe ni Pastor James sa araw na ito, no? At from the book of Corinthians, Revelations, at yung mga Old Testaments chapters natin dyan. Ano? Marami yan. Ito po ay parte ng nakaraang history nung araw na magandang pong balikan. Although it's Old Testament, pero marami tayong mapupulutan, matututunan sa mga nakaraan noong araw. Sa New Testament po, mga bagong tipan natin ngayon ay siyempre ito na yung bago ngayon. At bilang paghahanda sa New Testament, kailangan alamin muna natin yung nakaraan para matutunan natin yung kasalukuyan. Tandaan po natin, maiksi lang panahon natin sa mundong to. Bawal po yung, wag po tayong yung mga magulang natin, imahalin natin, respetuhin natin. Ganda ng topic natin itong week na ito. Short lang po ang buhay natin sa mundong ito. Lagi tayong magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon kahit ano pong nangyari sa ating buhay. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Hanggang sa Monday po uli. God bless sa inyong lahat. Good night. Bye-bye. Bye. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon,
tapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay manay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Diyos. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.